Pangri, Mark Pingris Sakuragi. Hindi, importante to. Alam mo kung bakit? Isa to sa tao na humubog sa buhay natin. Siyempre, hindi mo pa alam. Hindi ko pa sinasabi sa'yo. Random to. Ginulat ko lang siya. Of course, na-interview siya ni Katon Ying. And yung mga sinabi niya, totoo yun. Okay, pag-usapan na natin. Ang walang iba, kundi ang ating pinuno ng SMC. Boss Ramon Ang. Uy! Parang ano yan, godfather ng ano yan, ng San Miguel. Ito, meron kasing naging topic. May sinabi si Boss Ramon. Dumating pala sa point ng buhay niya na gusto niya nang umalis sa PBA. Gusto niya nang tanggalin yung 3 teams niya sa PBA, which is Ginebra, Pure Foods, at San Miguel. Ikaw, as Mark Sakuragi, Pingris, anong magiging nasa isip mo pag nawala yung 3 team na yun? Siyempre, unang-una, maraming mawawalan ng trabaho. Hindi lang sa mga player, kundi rin sa mga yung mga employee niya sa office, di ba? Marami tayo, mga player na mawawalan ng trabaho. Sa PBA, anong mangyayari? Mawawala ang PBA. Siyempre tayo, mahal natin yung PBA. Naging ano natin yan, bread and butter natin. Yeah, tama. So mahal natin yung PBA, pero ako, to be honest, pag tinanggal mo si Boss Ramon, yung 3 teams niya sa buong PBA, ligwak. Huwag na tayong magplastikan. Ligwak ang PBA. Buti nagpapasalamat tayo na andyan pa rin si Boss Ramon. Tama. Tama? May sinabi pa si Boss Ramon. Ito, paano tayo? Nagnegosyo tayo, di ba, after natin mag-basketball. Naalala mo nung naglalaro pa tayo ng Pure Foods Day natin? May sinabi siya sa akin. Ito yung kwentong Ramon Angko. Sabi ni Boss Ramon, if magninegosyo ka, kung sa future, pagtapos mo sa basketball, sinabi niya sa akin to, direct tratuhin mo ang empleyado mo parang pamilya mo. Pamilya. Dahil pagka pamilya mo ang nagtatrabaho para sa'yo, hindi ka niya lolokohin, i-respect ka niya. So, doon ko natutunan yung negosyo kay Boss Ramon. Kaya malaki yung utang na loob ko talaga kay Boss Ramon. Mapa-basketball man or sa business side. Sa akin kasi nung naglalaro pa ako, lagi niya sinasabi na mag-ipon. Hindi balang araw, basketball kayo, ganun. At kailangan, yung pera daw, hindi lang nasa bangko. Kailangan umiikot, kailangan hindi lang isang negosyo mo. Kasi yung pera mo pag nasa bangko, natutulog lang. Pero pag nasa negosyo daw, umiikot ng umiikot. So, isa na yon at lagi niya sinasabi sa akin na mag-ipon. Sobrang blessed natin dahil, hindi sa pagkukuking sobrang blessed natin dahil naging boss natin to. Mayaman siya, hindi lang bilyonaryo siya. Bilyonaryo. Bilyonaryo tong taong to. Sobrang humble niya pag nakausap mo. Pag nagdamit lang, naka-tsinelas, naka-sando or nakadamit na puti lang sa office. Big boss to Akala mo Monday to Friday ang trabaho niya. Hindi. Monday to Sunday. Monday to Sunday nasa office siya. Naalala mo, pinapamasahin niya tayo. Sabay, andun lang siya, nakasando lang, nakikipag-meeting. Yung mga ka-meeting niya, nakasuit. Naka-suit. Pero siya, simpleng tao lang. Baka hindi nyo nalalaman, ibubunyag din namin mga kamsat, mga ka-amazing. Si Boss Ramon pag may mga sample, yung mga bagyo or sakuna, ganyan, hindi nyo lang alam tumutulong yan. Hindi niya binobroadcast. Hindi niya pinapa-broadcast na, wag niyo na sabihin na nagbigay ako. Sorry, boss, Hindi, kasi naalala mo, pinapatawag niya tayo pa yung nagdi-distribute, di ba? Sorry, boss, pero na namin ngayon to. Nandito na Hindi, na-interview kasi din siya ni Katon Ying. Oh, yun, sinabi mo sa forma. Alam mo, pag tumatanda ka, huwag ka nagsasapatos na masikip. Pag tumatanda ka, nasa bahay ka o nasa opisina ka, mag-sandals ka lang. Ito, sandals to. Yeah, po. Yung sandals, nakakagalaw yung dugo mo mabuti. Kaya you feel very comfortable. Alam mo, sa opisina, minsan 12 hours tayo rito. Kung may dinner nga, abutin ka pa ng 16 hours. Kung nakasapatos ka, masisikip na leather, para lang gwapo ka, wala na, hindi ka na makahinga. Tuturuan ko yung mga anak ko. Anak ni Boss Ramon. So technically, parang naging anak niya na rin tayo Tuturuan ko silang maging simple. So kung nakikita ko silang naka-Louis Vuitton manamit, naka-ganto manamit, or ganyan-ganyan, or lifestyle nila, ganto-ganyan, hindi niya daw yun i-encourage sa mga anak niya. So, yung anak niya rin, imagine mo, yung anak niya considered na millionaire na rin yan. Pero ang ginagawa niya, pinapunta niya daw sa probinsya, tapos dapat yung employees mo kasabay mo kumain, dapat itrato mo na kapantay mo yung employees mo. Mataas man o mababa, dapat pantay-pantay ang trato. At sinasama niya sa mga meeting, sinasama niya sa office sa San Miguel. Nakikita ko na doon yung anak niya minsan para sinasanay niya na ganito ang magtrabaho. Para makita mo, hindi lang yun, nakaupo lang ako dito, nagpaparami ng pera. Nakita ko sa kanya talaga na sobrang workaholic. Alam mo, Ping, sino ang pinakamaraming champion na mga teams sa PBA? Anong corporation?
San Miguel. Exactly. Alam mo kung bakit? Naramdaman natin yung trato niya sa ating mga players niya. Naalala mo yung ano, ako kasi, nung Pure Foods ako, yan, hindi ko na naman pinagmamayabang la. Sabihin ng mga tao, nagyayabang ako na naging rookie of the year ako, di ba? Pero the next year, na-injury ako, naalala mo? ACL ko, major. Sa buong career ko, nagkaroon ako ng major injury. Second year ko sa PBA. Alam mo ang nangyari? Every week, walang tao sa opisina ni Boss Ramon. Nakaabang si Boss Ramon sa akin dun. Yun, hindi ko talaga makakalimutan, Boss Ramon, na sobrang na-appreciate kita noon na mismong owners, mismong boss, inihintay ako dahil ipapahilot niya ako. Pinahilot niya ako, bro. Walang sablay. Ito, madilim yung opisina. Buong opisina madilim. Ang bukas lang yung opisina ni Boss Ramon, may ilaw. Hinihintay niya ako doon, Saturday, Sunday. Tapos sabi ko, Boss Ramon, okay lang po ba magpa-opera na ako? Kasi gusto ko na agad makabalik eh. Sabi ni Boss Ramon, bigyan mo ako ng 1 month, pagagalingin kita. Pero unfortunately, syempre, yung hilot, hindi na rin kasi kaya yung ACL eh. Naputol kasi talaga yung litid eh. Pero feeling ko yung mga hilot ni Boss Ramon, kaya yung mga back spasm, mga ankle sprain, yung mga muscle fatigue. Oo, yung mga tightness. Pero yung ACL, sorry Boss Ramon, hindi gumaling yung hilot natin. Pero ito ma-appreciate mo kay Boss Ramon. Tinry niya talaga 1 month straight. Kaya yung putol na putol yung tuhod ko, naglalakad ako habang putol yung tuhod ko, pinapahilot niya. Hindi siya nag-give up sa akin. Tapos may time, nung pinilit ko na si Boss Ramon, sabi ni Boss Ramon, bigyan mo lang ako ng date na to, pag hindi kita napagaling, papaoperahan kita, sabi ni Boss Ramon. So yun, doon pa lang sa moment na yun, nakita ko na kung gaano kabait at ka-genuine si Boss Ramon ang sa mga players niya. Kaya alam ko talaga, magcha-champion talaga ang team pag may ganyang kang boss. Sa akin yun, nung may hip problem ako, Ano yun? Hip? hip. Nag-training ako sa Amerika, 3 months. May Sagot ni Boss Ramon may yun. sagot lahat yun. Pagkain, bahay. May sweldo ako monthly, and then may allowance pa ako everyday. So, the best si Grabe Boss. yung pagkaya Pero, niya, no? pagdating Galante. Pagdating naman dito, pinakita ko naman, nag-champion kami nun. Kaya nga, kung player ka, ganyan yung boss, yung trato ng boss sa'yo, magtatrabaho ka talaga genuinely. Makikipagpatayan ka para sa boss mo. Yun yung sinasabi ko. Kaya, proven na ang San Miguel Corporation, sobrang daming championship. Of course, siyempre, yung budget-wise, andyan naman si Boss Ramon. Sobrang galante niya, hindi siya nagtitipid sa mga players. Dahil alam niya na kailangan ng players. Sobrang maalaga si Boss, sobrang maalaga. Hindi lang sa mga players, sa mga trabahador niya. Alam mo, pwede ka kasing maalaga ka dahil sa binibigyan mo siya ng pera. Pero si Boss Ramon, galante na siya sa budget ng team niya. Grabe pa yung love na pinapakita niya. Ang maganda kay Boss, kung nakipag-usap, parang hindi siya boss. Parang barkada lang. Barkada lang. Ay, Rico, sabi sa akin, Hoy Rico, ikaw ha, pagka ikaw natapos sa basketball, magninegosyo ka. Ganon, laging parang talagang daddy yung dating, alam mo? Daddy na magkabarkada. Basta, yun yung Boss Ramon eh. Boss Al Francis Chua, syempre, andyan din sa side niya. Yung marami rin mga sumusuport talaga sa kanya eh. Kumpiyansa ako sa Gilas team natin ngayon, na si Boss Ramon na ang humawak. Si Boss Al Francis na, kasi lahat ng hawakan nila nagiging ginto eh. Kaya masikaso yung mga yan. Sigurado hindi nila pababayaan. Ito, unfortunately, hindi nakakapasok si Calvin Abueva sa si Terence Romeo sa lineup natin ngayon kasi hindi yata sila naka-lineup sa 60 lineups. Hindi siya nakuha. Oh, pinalit si Chris Ross, saka si Marshall Lassiter. Okay din naman, not bad naman. Okay Pero naman, not bad. sayang Sino eh, mga kasi bigs? Sino bigs natin yan? si Mautua, Tapos, si Junmar, si Japet. Sayang no, si Abueva kasi Pero sa show akin- move talaga yun eh. Sorry, mas gusto ko nandun si Abueva. Kilala natin, naging kalaban natin yan. Talagang hindi tumitigil yan. Parang kangkarot yan. Sorry sa mga... Kailangan gusto ko nandun si Abueva. Tawagan nga natin, kakamustahin natin. Excited yan. Nakasama natin sa ano yun eh. Sabi niya, Brad, excited ako mag-Gilas. Every time na ilalagay mo sa floor yan, wala akong nakitang laro niyan na hindi 100% ang laro niya. Papasalamat tayo kay Boss Ramonang sa lahat ng natulong niya sa atin, sa basketball, saka sa business side. Kasi marami talaga tayo natutunan sa kanya eh. Naalala mo, pinatawag niya ako. Gusto niya akong magtayo ng Petron. Oo, ganun din. Tayo, di ba? Sayang, hindi ko tinuloy, pero... Poultry. Ha? Mga farm. Ano ba yung mga bulilit farm? Bulilit na Petron before, naalala mo? Yung isa lang, yung isa. Sabi ko, sa sarili ko, dapat nakinig ako kay Boss Ramon, rookie year ko pa lang. So, sa mga player ngayon ng San Miguel, yung mga rookie, makinig kayo kay Boss. Maraming magagandang payo yan. Sila Boss Al. Si Boss Robert nanonood. Boss Robert noon, alam ko nanonood ka dahil nung nagla-live ako, nagko-comment ka. Yan.
Thank you din. Siyempre, yung Sa mga lahat ng governor big boss natin. natin sa San Miguel. Gob Pardo, ninong mo yan, Ninong ko ninong yan. natin yan, di ba? Al Francis Chua, governor ng Alvin Ginebra. Patrimonio. Alvin Patrimonio, Boss Cap, di ba? Boss Samboy, si Boss Samboy Lim, bibisitahin natin. Sabay-sabay tayo, buong PBA Moto Club. Dahil, syempre, hindi iba sa atin si Boss Samboy. Mahal na mahal natin yan. Coach ko yan dati, PBL. So, there you go. Boss Ramon, we appreciate you, we love you, we cherish you. Maraming salamat po. At sana po wag niyong iiwan yung PBA kasi nga nagulat ako na may chance pala dati na sabi ng mga president mo na pull out na natin yung mga teams natin. But andyan ka pa rin, sinuporta mo pa rin yung Philippine basketball. Dahil totoo si Ping, alam ko, ang pinaka-priority mo, pag tinanggal mo yung team mo, maraming mawawalan ng trabaho. Isa pa, may papahabol ako. Pandemic, ang ginawa ni boss sa amin, lahat ng mga player, may sweldo yan kahit walang trabaho. Mga employee niya, wala man trabaho, may sweldo yan. Ganun po kabait si boss. Doon, sa agriculture, SMFI, San Miguel Food Incorporated. Nakausap ko lahat ng mga boss kasi lagi kong ka-meeting yan, di ba? Kasi yan yung pinasok natin, agriculture. Sabi nila, pandemic, walang tinanggal. Wala. Walang tinanggal kahit isa. Sa 100, ilan na employees ni boss? Thousands. 60,000, 50,000 employees. Ganun. Walang tinanggal. Isipin nyo yun, parang 2 years ang pandemic sa atin, may sweldo mga ano, pero hindi naglalaro. Kaya lahat ng employees ni Boss Ramon, from mababa, from janitor to president, mahal na mahal si Boss Ramon ang. Dahil siya naman na magsasabi, huwag niyo swelduhan. Swelduhan niyo. Sa kanya naman ang pinaka-power eh. Pero mas pinili niya mag-invest sa mga employees niya. Mag-stay kayo. Kaya natin lampasan to. After 2 years, Sa tingin mo, pwede mag-presidente si boss? Tatakbong presidente? iboboto ko yan. Ako boboto ko. Boss Ramon, alam ko ayaw mo sa politics. Pero if ever man, kailangan natin ng talagang Matulungin eh. yung presidente na talagang iaangat yung economy. Papupuntahin tayo sa first world country. Pwede. Si Boss Ramon ako. Tama yung sabi mo, no? Ngayon ko lang naisip, no? Tapos si Boss Al yung vice president. Vice president. Oh. Tapos big bike tayo lahat. Rider ang Boss Ramon natin. Saan galing yung BMW natin? Boss Ramon. Binigyan kami ng discount yan. Salamat, Boss Ramon. Oh, yeah. And boss, alam ko mapapanood mo to dahil syempre, ito po sa YouTube, ito yung papasalamat namin sa'yo. Dahil wala naman kami ibang pwedeng gawin kung hindi magpasalamat talaga. Kasi wala, utang na loob talaga namin yung una, career natin. Tapos yung life after basketball natin. Ngayon, PBA Moto Club natin. I'm sure, alam niya, doon natin na-develop yung pagtulong sa kapwa. Dahil may sinabi na naman si Boss Ramon, ito, hindi ko makakalimutan. Ano to? Huwag mong jojosin ang pera. Ang pera daw ay mas magandang ipinapamahagi. Gets ko yan. So dito sa PBA Moto Club natin, syempre, umi-income yung YouTube. Iniipon natin. Tapos, i-generate natin to, dadalhin natin sa tulong. Di ba? Ngayon, magkakaroon Abangan nyo yan. Ngayon, magkakaroon tayo ng game, charity game, versus Kong TV. May import siya. Oh? Kailan to? December, Pasko. Masaya ang Pasko ng mga Saan? Araneta Coliseum or Mall of Asia Arena. Dalawa po. May import din ba tayo? Wala. Sila lang may import. Okay. Isang import. Basta, diskarte na ni Kong TV kung sino niyang gustong import para may rebounder siya. Kasi lahat sila puro shooter lang eh. Kailangan nila lang isang rebounder. So, mapapalaban tayo. Dahil titira lang sila sa labas, may rebound sa kanilang 7-footer. Alright? So, there you go. Itong content na po na to, para lang kay Boss Ramon ang specifically. Boss Ramon, ang RSA, you are amazing. Thank you, boss. Thank you, boss. Kailangan mo sagutin to. Genuinely, walang halong kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Kamusta si Boss Ramon ang as a boss? Lahat na naging boss ko sa organization ng San Miguel, wala akong masasabing kahit anong negative sa kanila, bro. Kasi from the beginning, they took a chance on me. And ever since the beginning, bro, since my rookie year until I retired, they took care of me. Si Boss Henry, Boss Danding, Boss RSA. Lahat sila, bro, super generous, super bait. And sila yung type of na boss na they just let you play. Hindi sila yung pinipressure ka. Alam mo yun, hindi yung pag natalo kayo, wala kang marinig kila boss, bro. Basta
bawi lang kayo, next game, yung mga ganun. Kaya nyo yan. Ako, na-experience ko na kay Boss RSA na kahit talo kami, bro, tatawag kami for a meeting. He'll bring us to yung area kung saan tayo kumakain. Oo, kakausapin ka pa rin yun. Tapos, just to encourage us. See what I mean? But just to encourage us. He's always uplifting. Looking forward na agad siya sa next season. Oo, ganun siya, bro. Ano siya talaga, positive lagi. I've never heard anything na Boss RSA was negative, bro. So you believe me if I say na kaya nananalo ang SMC? It is true, right? MSC is the most winningest team. Winningest! Winningest team in the PBA. Oo. Iniwala ka na kaya nananalo ang SMC dahil kay Boss Ramon Ang, kay Boss Danding, kay Boss Henry, lahat sila. Of course, bro. Sila yung reason na nabubuo yung team. They pick these players. They're the ones that build the team. Yeah. So they know what they're doing, man. They pick Boss Al Francis Chua, Yeah. Governor Pardo, Of course, they saw the talent in the Boss Al. Tsaka yung mga ibang... Boss Robert nun, di ba? Oo. Yung mga pinipick nilang mga tao, perfect sa mga teams. Yes. Di ba? Do you agree? Kasi may sinabi din si Boss Ramon, kaya natin tinapik si Boss Ramon dahil nirequest ng mga viewers natin. Second, kaya natin tinapik si Boss Ramon dahil yung interview niya kay Katunying. Oo, kita yun. Napanood mo, di ba? Ano yung sinabi niya doon? Sabi niya, money is meant to be shared. Huwag nating jojosin yung pera dahil hindi natin Oo. kayang dalhin yan. Pag namatay, wala tayong madadala dyan. You came in empty-handed, you will leave empty-handed. Yan ang inspiration ng PBA Moto Club. Diba? Si Boss Ramon. Dahil doon sa sinabi niya, siguro kaya natin nabuo yung PBA Moto Club. Dahil din sa nakakasama natin si Boss Ramon. No? Do you agree? May influence tayo ni Boss Ramon na to help others din. Alam mo, may story ako kay Boss Ramon. Ayan, Kwentong Ramon Ang, mga ka-amazing, by JJ Helcher Brand. I remember one time na expiring kontrata ko. Tinawag niya kami doon sa meeting area natin lagi. Sa Ortigas. Siya yung boss, di ba? Tapos binigyan ako ng advice. When it's time to negotiate, sabi niya, huwag kang mahiya. Ask for the, What you deserve. ask for the world. Sabi niya ganun. Siya na mismo nagsabi? Sabi mismo. Yung boss mismo Yung nagsabi? boss mo nagsabi. Sabi Teka niya, lang ha, before mag-react yung mga tao, yung ibang boss, ayaw nila yan dahil negative sa kanila yan pagka humihingi ng malaki yung players. Oh, siya nagsabi mismo. Bro. Sabi sa si Boss Aris, yung boss mo. KG Canaleta. Kamusta po kayo mga ka-amazing? Isipin mo, yung boss mo, siya yung mag-approve ng contract mo. Di ba? Siya yung mag-approve kung ano yung salary mo. Tapos nagsabi siya ng strike while the iron's hot. So, kinumpiyansa ka, anong hiningi mo? Wala, never The ako. world. Hindi bro, never ako humingi sa kanila bro. Alam mo yun? Kung ano yung binigay sa akin sa kontrata ko, yun ang pinminer ako. So never ka nagsabi na kagaya ng ibang mga players ngayon na, no, I don't like that. Gusto ko yung mas malaki dyan. Oo, kasi Kung ano yung in-offer sa'yo, in-accept mo agad. alam mo naman kung ano yung deserve mo. Ako sa experience ko hindi ko alam sa mga ibang players. Kunyari si Boss Ramon, binigyan ka na itong offer na to. Hmm. Tapos sabi, boss, ayoko niyan, maliit yan. Feeling ko ma-open si Boss Ramon eh. Kasi genuine ni Boss Ramon magbigay eh. Tsaka yung Ibibigay niya generosity yung niya. more than you deserve, tapos hihingi ka pa ng mas malaki, ma-open yun, no? Pag deserving ka, feeling ko hindi naman. Anong ma-advise mo sa mga humihingi ng sobra-sobra na contract? Okay lang naman sa akin yung ka. Pero, huwag kayong humingi ng wala pa kayo na-accomplish. How can you ask for the world when you never even got a best player at a conference or be worth what you're asking for? That's all I'm saying. It's not wrong to ask kung worth it ka. Don't ask above what you're worth. Work hard first, di ba? Oo. So yung mga tatamaan, bato sa langit, wag sanang magalit. Dahil kami po ay nagkikwentuhan lang. Pero ito tanong ko sa'yo. Meron bang kilala ka naging player na yung nakuha niya was a lot more than what he deserved? Second year ko, third year ko, I had the max salary. Alam mo yan, di ba? Dahil nasa Ginebra ako nun. Right? Oo. Boss Ramon and the whole Ginebra organization gave me a maximum salary. And then hindi ako nakaperform dahil pilay ako. Injured ako. Paulit-ulit. Left, right, left, right. Yun yung frustration ko. And ako, inaamin ko. Isa ako dun. So, Hindi ko deserve kasi na-injured ako. But, in my Pero- perspective, kung hindi ako, accident naman kasi yun. hindi pwede mo sabihin yan kasi injured ka. That happened in your line of work. Accident, oo. Di ba? Hindi mo naman gusto, sino ba gusto mo injured? So, hanapin natin kung sino yung Diba? player. Yung player, bro, na kunyari, expired na. Ah. And then they ask for the world, bro. Pero, Hindi rin naman nagpe-perform.
Tsaka wala pa siyang na-accomplish. Okay, ganito Yun na lang. ang sinasabi ko. Kayo na po mag-comment kung sino sa palagay nyo ang may malaking kontrata na hindi nila deserve. Ano masasabi mo dun sa interview ni Kato Nying? Kamusta si Boss Ramon as a team owner ng SMC natin? Mga nasabi ni ni Boss RC, lahat 'yon, totoo lahat 'yon kasi experience ko mismo na he's so generous, napakasimpleng tao. Pagka ko yun, nakikita ko yun, parang iniisip ko parang isa lang yung niya, damit niya. Ba't to si Boss parang hindi nagpapalit ng damit? Puro white t-shirt na na tapos naka-short. Parehas kami ni Boss Ramon. Ang t-shirt niya, white. Oo, Pero yun. 100 pieces yun. Pareho-parehas. Go, grabe no. Ganun yung ginagaya ko eh. Kaya And then napapansin yung mga tao. yung niya, cellphone niya, yung di keyboard pa. Di ba? Napakasimple. Tama Hindi yung mo, sinabi niya na walang arte. Oo, walang Tinuturuan niya lahat ng kaarte-arte. mga players niya, employees niya, anak niya. tapos yung the way siya magsalita, parang canto words, ganun. Kaya hindi ka maiilang pagkaharap mo siya eh. Hindi ka mailang magsabi din ng problema, Oo. suggestion. Tsaka open siya sa ganun, naiintindihan niya yung mga problema din ng mga ibang tao, lalo na yung mga players niya. Boss Ramon ayan, Boss RC, we miss you. Alam mo yung sinabi niya sa'yo? Oo. Hey boy! Okay, ate na lang. Ate na. Hindi, pero ikaw ang namin, ikaw ang Inspiration. inspiration, ikaw ang idol namin. Napakabait mo. Sana marami ka pang mga matulungan. Di lang players. Sa akin kasi nung nandun ako, parang binigyan ako ng langit ni RSA. Alam ko yun. Ayaw na daw ni Boss Ramon mag-PBA yung tatlong teams niya. So, if mawawala yung tatlong teams niya, ano mangyayari sa PBA? Baka wala ng PBA pag nangyari yun. Pero hindi gagawin ni Boss RSA kasi napaka-passionate niya sa sports. And then puso niya, siyempre iniintindi niya rin yung mga mawawalan ng trabaho. Totoo lang yung mga players na nagaling diyan sa SMC. Bago yung nila, buhay nila. Lahat tayo nakinabang dahil sa niya, generosity. Meron akong tanong sa'yo. Dumating ka daw sa point ni Boss Ramon na para daw pinapa-withdraw niya na yung 3 teams niya sa PBA. Ano sa palagay mo mangyayari sa PBA pag nawala yung tatlong teams? Pure Foods, Ginebra, San Miguel. Kahit tanggalin mo lang yung Ginebra eh. Ginebra lang eh. Pero alam mo, sa mga players ng SMB Group, treasure your time there sa San Miguel Corporation talaga. Galing ka sa MVP, Oo. galing ka sa San Miguel. The grass is not always greener on the other side. Don't take it for granted, guys, that you're with the San Miguel Group. Kasi sabihin ko sa'yo, everyone knows it. They're one of the best groups talaga to be a part of. Sa time ko noon, never ako na-feel, na pinipressure ako. Never. Hindi mo naman mararamdaman yun sa kanila. Kumbaga, siyempre nasa sayo na yun. Time na pinapanood ko to, nananalo eh. So kailangan kong makatulong or mag-perform, di ba? Pero di ba, there's other players that, kunyari, they're just paying their dues, hindi pa sila sobrang nakakalaro. Nag-open forum tayo nung sa Ginebra days natin. Sobrang naiyak ako nung kasi hindi ako makalaro. Parang pangarap ko na nasa Ginebra na ako. Hindi ka ginagamit. Pero hindi ako ginagamit. Frustration ba? Okay lang yun. Oo nga, hindi. Pass is pass. Inaano nga sinasabi ko lang. Boss Ramon, we cherish you, we love you, we miss you. Pag kailangan mong i-meeting yung PBA Moto Club, pwede ka namin bisitahin. Tama? Tama? Yes, yes. Alright. Boss RSA, lahat kami dito naka-BMW. Bibisita po kami sa office nyo very soon. Alam nyo po yung number namin, Boss Ramon. Kahit kahit sino sa amin, pwede mo sabihan. Just name the date, the time, and we'll be there. Boss RSA, just wanna give a big thanks just for allowing me to finish my career sa Ginebra. Ano, 17 years ka kay Boss Ramon? I've never experienced what it's like to be on another team. So Ako, 8 years. if I could go back in time, I would still pick Ginebra over any other team. Just want to say Paikot-ikuti yung mundo, Ginebra pa rin bibili. Ginebra ako bro, all the way. So thank you, Boss RSA. Maraming salamat, Boss Al. And everyone at the Ginebra San Miguel Corporation. You guys are amazing. Boss Al Francis Yua, we love you. And Gob Robert, and Gob Pardo, and Boss Cap, you are all amazing.